beloved Boss Mike Cervera. Nuwego po ng DCBB. Kanina po ay Oo, tama, GMA din yun. Talaga. nag-respond dating Senador Gringo Nasan at Congressman Rodante Marcoleta. Inanunsyo po nila na maghahain po sila ng petisyon sa International Criminal Court para po mapabalik si dating Pangulong Duterte sa ating pong bansa. Yon! Gusto nila hong pabalikin, mga kababayan, itong si Digong. Oo, yun po yung kanilang adhikain. Yun ho yung kanilang ini-aim na mga kababayan, na kailangan mapabalik daw si Digong dito. Kaya ho, nagsanib puwersa yung idol ko at si Gringo. At kasabay ho niyan, magsasagawa po sila ng signature campaign. Actually, nagsisimula ng araw po ito. Pumirma na kayong lahat, sa mga kababayan ko, pagka gusto nyong mapabalik si Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulo daw ninyong Digong, abay pumirma kayong lahat, Pati sa online signature campaign. At gusto Pati online, mga kababayan, pinasok na nila. nila maglatag ng pwesto dyan po sa Liwasang Bonifacio. Ayan, maglalatag daw sila ng pwesto dyan sa Liwasang Bonifacio, kasabay na rin yung pagrarally nyo. Yung mga tao kayo pupunta, mga kababayan, para lang pumirma. Mga kababayan, sa tingin ninyo, kayo po ba ay pupunta para pumirma, ririin? ID Pantino, May, kayo ba'y pupunta? Solidad Kunanan? Rego, ikaw ba? Pupunta ka ron para pipirma lang? Ako? Oo, malabo yan, mga kababayan, na makapakalap kayo ng pirma. Pwede naman online. Ayan, ipinopromote ko na. Mga kababayan, sa mga gustong mapabalik daw si Digong, kailangan ho yung inyong pirma. Pwede naman ho daw na online ang pagpipirma nyo. Para po mangalap ng pirma, para po sa panawagang pabalikin po ng ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Ano ho ba yung grounds, yung kanilang yung kanilang basihan para ano yung basihan nila? mapabalik sa bansa ang dating Pangulo? Sabi po ni Congressman Marcoleta, number one po rito yung health, yung kalusugan daw po ng dating Pangulo. Masyado na raw pong deteriorating po ang katawan ng dating Pangulo, sabi niya. At dami na nga raw pong iniinom na gamot. Hirap na maglakad. At nakita rin naman daw ho natin yon. At syempre mga kapuso, Pero teka muna, mga kababayan. Katwiran po ba, mga kababayan, ang dahil matanda na at may sakit na? Teka muna, dahil mismo ang kanyang tagapagsalita noon ang may sabi na mga kababayan, ano sabi ng kanyang tagapagsalita noon? Pasok! Regardless of your age, kapag may pending case, kinakailangan harapin yung kaso. Kita nyo? Wala ho, hindi ho po pwedeng maging basihan yung inyong katandaan, sabi nila noon. Roque? Di ba? Wala, hindi po pwede na gamitin na dahilan yung katandaan at kahinaan ng katawan. At course, mga kababayan, kailangan daw harapin ang mga aligasyon. Regardless of your age, kapag may pending case, kinakailangan harapin yung kaso. Titignan po natin yan, kasi regardless of your age, kapag may pending case, kinakailangan harapin yung kaso. Kita nyo? So paano ngayon to? Kapag kayo nakaposisyon, ay wala, hindi pwede. Kapag kayo na nasasakdal, abay, teka muna, matanda na sakitin na mga kababayan, at saka, eto pa mga kababayan, naalala nyo, bago ho yan, chinek ho yan dito sa Pilipinas, malusog pa naman. At pagdating sa ICC, abay, inexamine ang buong katawan. Kasama na ho, kasama na ho yung kanyang hindi na ho hindi na raw ho pwede yun, yung ngayon, malusog naman daw ang Pangulong Duterte nyo. Ano pa problema nyo? Malusog na malusog. Pera lang yung yung bulate. Di ba? Yung po mga kababayan. Ngayon, ano yung pinaglalaban nila na katwiran? rating po ang katawan ng dating Pangulo, sabi niya. At dami na nga raw pong iniinom na gamot. Hirap na maglakad. At nakita rin naman daw ho natin yon.
Mm. At syempre mga kapuso, questionable rin yung sinasabi nga pong pag-aresto. Sabi po ni Congressman Marcoleta, pumapayag din naman daw ho kasi ang ICC din po sa pansamantalang kalayaan. Nako, yan ang malabo. Pumapayag daw ang ICC sa pansamantalang kalayaan. Nako, maraming proseso, Marcoleta. Huwag mo nang pa-assign tong mga DDS. Lalo lang silang manggigigil niyan eh. Bagkus mga kababayan, dapat pinapakalma na natin yung mga kababayan nating naniniwala kay Digong. Kaso mga kababayan, lalo pa nating ginagatungan lalo eh. Huwag nyo nang pasahan yung mga tao. Sabihin nyo na yung totoo. Hindi na makakabalik kahit kailan. Itong si Digong, maliban, mga kababayan, kung ito ay mamatay na. Anong sabi mga kababayan? Pasok! ICC. Kay Duterte. Ito na, pakinggan mo ito Hunasan at saka Marcoleta Idol. Pakinggan nyo tong balita na to. Desisyon sa pagpapalaya kay Duterte nasa kamay ng hukom ng ICC. Narito na news scoop ni Ralph de la Cruz. Binigyang diin ng International Criminal Court na tanging mga hukom lamang nila ang maaaring makapagpalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi nagkomento si ICC spokesman Fadi El Abdallah kaugnay sa mga petisyon na inihain sa Korte Suprema na kumekwestiyon sa legalidad ng pagkaaresto sa dating Pangulo, iginiit ng nasabing opisyal na nakasalalay pa rin sa mga hukom ng ICC ang magiging desisyon ng pagpapalaya sa isang itinuturing na suspect. Paliwanag pa ng ICC official, malinaw na batay sa panuntunan ng International Court, kahit pa illegal ang ginawang pag-aresto ng surrendering state sa isang suspect, ay mayroon pa ring jurisdiksyon sa nasabing suspect dahil ang korte ay walang kinalaman sa illegal na pag-aresto na ginawa ng kanilang estado. Kaugnay nito, nanindigan ng ICC na may jurisdiksyon pa rin sila sa Pilipinas dahil mayroon ng mga sinasabing ginawang krimen bago pa umalis ang bansa sa Rome Statute. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de la Cruz. Mga kababayan, ay parehas ng opinion natin to mga kababayan eh. Na may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga panahon na tayo ay membro pa. Kaya naman tayo nawala dyan dahil nga si Digong gustong takasan yung lahat ng kasalanang ginawa niya. At ang tanging naisip niya, umalis tayo sa ICC. Wag tayong pakialaman ng ICC na kapag ka tayo ay umalis na. Yung pala mga kababayan, nasa tuntunin ng ICC na habang ikaw ay membro, pwede ka pa rin habulin ng mga kababayan, ng ICC kung ikaw ay may nagawa na mga labag sa mga panuntunan ng ICC. Kita nyo? Napakaliwanag. Balikan natin mga kababayan. Pasok! Desisyon sa pagpapalaya kay Duterte nasa kamay ng hukom ng ICC. Nasa kamay, hindi sa kamay ng Idol Marcoleta ko At hindi rin sa kamay ni Gringo. Nasa kamay ng mga hukom. News scoop ni Ralph de la Cruz. Yan. Binigyang diin ng International Criminal Court na tanging mga hukom lamang nila ang maaaring makapagpalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita nyo? Mga DDS, narinig ninyo? Tanging mga hukom lang nila ang pwedeng makapagpalaya. Anong ginawa nyo sa mga hukom? Tinotroll nyo sila. Kung ano-ano mga pinagsasabi nyo sa mga social media nila. Paano pa magkakaroon nang sila ay mag-desisyon na palayain si Digong? Malabo na yan. Tinotroll nyo sila kung ano-ano mga sinasabi nyo Pati yung mga itsura nila, kagaganda. Anong mga ginagawa nyo? Kung ano-anong mga pag-e-edit yung ginagawa nyo sa mga itsura nila. Kagaganda ng mga itsura Tapos babaybuyin ninyo. Tapos yung pala, itong mga hukom lang ang tanging makakapagpalaya kay Digong. Matapos yung babuyin, diba? Parang ginawa nyo kay Pangulong Bongbong. Binaboy nyo ng binaboy si Pangulong Bongbong kung ano-ano ang pinagsasabi ninyo. Tinawag nyo ng kung ano-ano. Halos hindi makain yung mga binibitawan yung mga pambaba sa kanya. Tapos gusto nyo humingi ng tulong kay Pangulong Bongbong. Sa tingin nyo, tutulungan kayo nun? Hindi nga, sabi nga ni Katunying loko pala kayo matapos nyong
sabihan ng kung ano-ano, araw-arawin nyo tulad ng ginagawa netong matanda na to. Ang tawag adik bangag, ayan nangyari. Ha? Yung pala, mga kababayan, darating yung panahon na si Pangulong Bongbong Marcos pa rin pala ang pwedeng tumulong dito. Diyos ko. Sabi nga nila mga kababayan, bilog ang mundo. Kung dati panay ang pambabas nyo, ngayon na kay Pangulong Bongbong Marcos ang huling halakha. Kaya pala kanina, tumatawa na lang siya. Pinagtatawanan na lang kayo ni Pangulong Bongbong Marcos tignan nyo si Digong ngayon. Nagpapaawa na ng ganito. Nagpapaawa na mga kababayan si Digong. Wala, mga kababayan. Sige, tuloy. Bagamat hindi nagkomento si ICC spokesman Fadi El Abdallah kaugnay sa mga petisyon na inihain sa Korte Suprema na kung may kwestiyon sa legalidad ng pagkaaresto sa dating Pangulo, idiniit ng nasabing opisyal na nakasalalay pa rin sa mga hukom ng ICC ang magiging desisyon ng pagpapalaya sa isang itinuturing na suspect. Kita nyo? Nasa hukom pa rin. Ibig sabihin mga kababayan, kung meron mga kayong kinokontest na maling pamaraan para sa pag-aresto kay Digong, abay, wala silang kinalaman. Wala silang pake. Wala silang pake. Maliwanag ho. Pakialam nila dyan. Ang mahalaga, tulad ng sinabi natin ng mga nakaraan, nasa poder na nila si Digong at nakakulong. Habang nakakulong, ayun, nag-iisip na yung nag-iisip na yung mga kababayan. Yung naratibo lagi na lang, ganyan. Ayun na nga. Liwanag pa ng ICC official, malinaw na batay sa panuntunan ng International Court, kahit pa illegal ang ginawang pag-aresto ng surrendering state sa isang suspect, ay mayroon pa ring jurisdiction sa nasabing suspect. Kita nyo mga kababayan? Kahit pa illegal yung pagkaka-aresto kay Digong, wala kayong magagawa na. Kaya nga sabi ni Sarah, sukuan na, mag-move on na lang ha. Pero bakit? Hindi pa rin sila tumitigil. Wala pa rin silang lumbay sa kakapanira kay Pangulong Bongbong. Kasi kailangan nila yan, mga kababayan, na gamitin si Digong. Gagamitin na nila ito habang mayroong hininga. Gagamitin nila si Digong hanggang sa huling hininga niya. Gagamitin nila yan. Bakit o kanyo? Wala na hui. Durug na ang kampo ni Digong. Hindi na ho makakabangon. Akala nyo marami kayo? Hindi ho. Ito namang mga OFW nating kababayan. Kala mo naman makaka-apekto sila. Ilan lang pa kayo? Ilan lang pa kayo? Sa tingin nyo, lahat ng mga nagpupunta dyan susunod sa inyo? Hindi ho susunod yung mga yan. Maniwala kayo dyan, hindi ho susunod. Tuloy. Dahil ang korte ay walang kinalaman sa illegal na pag-aresto na ginawa ng kanilang estado. Kita nyo, wala silang kinalaman dyan. Kaya kung meron kayong kung meron kayong idemanda, demanda nyo si Torre. Kaso pag yun, naging PNP chief, lagot kayo. Lagot kayo kay PNP chief Torre. Lagot kayo dyan. Kaya siyempre, maghihinay-hinay ang mga yan. Iba ho si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, natitiis niya yung panggagago nyo, yung pambababoy nyo sa kanya. Si Torre, subukan nyo. Subukan nyo nga si Torre. Sige nga. Sige, wag kayong tumigil. Ituloy-tuloy nyo. Di ba? Shout out sa 5,000 mahigit na nanonood. Pero mga kababayan, baka naman hindi pa kayo nakakapag-like. Mag-like naman kayo. Tuloy. Ugnay nito, nanindigan ng ICC na may jurisdiction pa rin sila sa Pilipinas dahil mayroon ng mga sinasabing ginawang krimen bago pa umalis ang bansa sa Rome Statute. Kita nyo mga kababayan, meron na ho, maliwanag ho yan, lagi natin pinapaliwanag. Meron na hong mga nagawang krimen ang dating Pangulo nyo na kontra sa panuntunan ng ICC. Yun po yung ngayon hinahabol ng ICC.
At huwag niyo kalimutan din na may mga biktima na humihingi ng hustisya. Humihingi ng katarungan sila. Yung po ba ipagdadamot natin sa ating mga kapwa at ipagpapalit natin itong napakarami na nabiktima kumpara sa isang matanda na. Nako mga kababayan, mag-isip kayo maigi. Mag-isip kayo maigi. Sukdulan na nga, di ba? Na pinagpapalit nyo na ang pamilya nyo para kay Digong. Paano pa kaya yung mga biktima? Di ba? Kung sarili nyo ng pamilya, pinagpapalit nyo na. Our beloved Boss Mike Cervera.